Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, my friend, for bringing us closer to our Father, for presenting to us our Creator, the Almighty God, the Alpha and Omega, Yahweh. So here in John chapter 17 verses 20 to 26, Jesus prayed for all the believers, including the future followers of Christ. So sabi dito sa John chapter 17 verses 20 to 26, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved me, and have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me, and I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. So si Jesus Christ, kaisa natin, kay Almighty Father. So si Almighty Father, kaisa rin natin. In Jesus Christ, the sacrificial lamb, slain for the forgiveness of sins. Sacrifice for God, the perfect sacrifice, Jesus Christ. And when he was with his apostles and disciples, and with people, he was talking in parables. He was also healing people, and at the same time teaching the people of the heavenly kingdom. Most of the time he was using parables, but when he was with his apostles, he explained to them those parables, no? So what's the purpose of parables? Walang sasagot, pero nandito sa Matthew chapter 13 verse 10 to 16. Yung purpose ng parables. Bakit ginagamit ni Jesus Christ ang parables? Bakit siya nagsasalita in parables? Si Almighty Father din, gumagamit din, no, ng parables para maintindihan ng mga tao. Pero yung kay Almighty Father, through his prophets. Si Jesus, through stories. Yun ang pagkakaiba. Si Almighty Father, ipinaparamdam niya sa kanyang mga prophets ang pain and sufferings, nang sa ganon ma-explain sa mga tao kung ano ang kingdom of God. Si Jesus Christ naman, ginagamit niya ang parables
to explain to people also of the ways of our Father. So Matthew chapter 13 verse 10 to 16, And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? Bakit ka nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng parables? Kasi yung parables, hindi siya madaling maintindihan. Gumagamit ng allegory or figures of speech sa parables. Parang poem. Gumagamit ng personification, ng simile, metaphor. So verse 11, He answered and said to them, so si Jesus to, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Dahil sa inyo, ibinibigay sa inyo yung secret or hidden truths of the kingdom of heaven. Pero sa kanila, sa mga hindi naniniwala, hindi sa kanila sasabihin kung ano ang parable na yon. Verse 12, For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Kung sino man ang meron, mas marami pang siyang marireceive na blessings. Pag nagtiwala tayo kay Almighty Father, madadagdagan ang ating blessings. Madadagdagan yung treasures natin in heaven. Pero, yung mga hindi nagtitiwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father, kung ano yung meron sila, tatanggalin pa rin sa kanila yun. Ano ba ang meron ang tao? Ang meron ng tao ay buhay nila, no? Yung katawan. Tatanggalin ni Almighty Father yun. At yung kaluluwa nila, itatapon sa eternal damnation. Yun ang ibig sabihin nito. For whoever does not have, kung sino hindi maniniwala, hindi magtitiwala kay Almighty Father, hindi magtitiwala kay Jesus Christ, even what he has will be taken away from him. Tatanggalin lahat-lahat. Even yung soul, dadalhin sa eternal damnation. Verse 13, Therefore, I speak to them in parables. Kaya nakikipag-usap ako sa kanila o kinakausap ko sila in parables because seeing, they do not see. Nakakakita sila. Pero hindi nila makita. Hearing, they do not hear. Nakakarinig sila pero hindi nila naririnig. Nor do they understand. Bakit hindi naiintindihan ng mga tao ang parables ni Jesus Christ? Nakikita nila na pag kinukwento ni Jesus Christ yung parables, hindi nila mapinpoint kung ano ang meaning nung mga parables ni Jesus Christ. Nadidinig nila yung mga words. Hindi pa rin nila maintindihan. Nakikita nila kung ano yung mga nangyayari. Hindi pa rin nila naiintindihan. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, Hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Sabi ni Jesus Christ. So ito ay makikita rin sa Isaiah chapter 6 verse 9. Yung hearing you will hear and shall not understand, and hearing and seeing you will see and not perceive. Madidinig nyo, pero hindi nyo maintindihan. Makikita ninyo, pero hindi nyo ma-distinguish kung ano yun. Bakit? Bakit hindi maintindihan ng mga tao ang parables? For the hearts of these people have grown dull. Hindi naiintindihan ng mga tao ang parables kasi yung puso ng mga tao, they lack interest in God. They are pompous, foolish, not keen to know the truth.
disregarding the truth. Ibig sabihin, grown dull. Bleak ang hearts. Clouded ang hearts. Ayaw makinig sa katotohanan. Ayaw makita. Nakalagay na lahat sa Bible, hindi pa rin maintindihan. Dahil, mas gustong paniwalaan ang mga bagay na turo sa kanila, customs and traditions. Kahit nakalagay na sa Bible, hindi nila maintindihan anong ibig sabihin nito, anong ibig sabihin nito, hindi maintindihan ng tao. Dahil sa puso ng tao, have grown dull. Hindi interesado. Madumi ang puso ng tao. Iba ang focus. Hindi focus si Almighty Father. Hindi nakafocus kay Jesus Christ. Nakafocus ang puso ng tao sa mundo na to. Their ears are hard of hearing. And their eyes, they have closed. Nadidinig nila pero hindi nila maintindihan. Ayaw nilang intindihin. Nakikita nila pero yung kanilang mga mata, they have closed. I-compare natin si David tsaka si Saul. Anong pagkakaiba ni David tsaka ni Saul? Si David, anong nakita niya? Ang nakita niya, yung greatness of the Almighty Father. The holiness, faithful God Almighty. Yun ang nakita niya. Pero ang nakita ni Saul, yung sarili niya. Yung bagay lang dito sa mundo. Yung naging sikat siya, naging king siya, yumaman siya, naging famous siya. Yun ang nakita niya. So magkaiba ng perception si David at saka si Saul. Balikan natin to, dito sa binabasa natin. Matthew chapter 13, verses 10 to 16. Lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turned, so that I should heal them. Bakit? Dahil pag naintindihan ng mga tao, namulat nila ang kanilang mga mata, sila ay mahihil. Dahil lahat tayo may sakit. Anong sakit natin? Kasalanan. Kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Si Jesus Christ, kahit wala siyang kasalanan, binigay niya ang buhay niya para sa atin. Para tayo ay mabuhay. Kaya ngayon, we have a hope in a future. Magiging magaling na tayo dahil sa blood of Jesus Christ. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Sabi ni Jesus Christ, blessed are your eyes, dahil nakikita ninyo. And your ears, for they hear, naiintindihan ninyo. The moment na magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ, open na yung eyes natin. At yung ears natin, madidinig na natin. Open tayo sa lahat ng sasabihin ni Jesus Christ sa atin. Lahat na nandito sa Bible. Open tayo if we have faith in Jesus Christ. Verse 17, For assuredly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you see. Ano yung gustong makita ng mga prophets tsaka ng mga righteous men? Si Jesus Christ. And did not see it. And to hear what you hear and did not
hear it. Yung boses ni Jesus Christ. Gusto nilang marinig. Hindi nila narinig. Hindi sila nagkaroon chance dito sa mundo na makita si Jesus Christ. Emmanuel, God with us. So kaya si Jesus Christ gumagamit ng parables. Yun ang reason. Sa Matthew chapter 13 verses 10 to 16. Hindi interesado ang mga tao. Mas gusto nila yung kanilang buhay dito sa mundo kaysa ibigay yung time nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Mas gusto nilang paniwalaan yung turo sa kanila ng kanilang mga ninuno, na ang mga ninuno nila ngayon ay nandun na sa eternal damnation. Nauna na. Sa Matthew chapter 13 verse 34. All these things Jesus spoke to the multitude in parables. And without a parable, He did not speak to them. Hindi nakikipag-usap sa Jesus Christ sa mga tao pag hindi parable ang sinasabi niya. Without a parable, He did not speak to them. That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things kept secret from the foundation of the world. Matthew chapter 13 verses 34 to 35. Ito namang I will open my mouth in parables, nasa Old Testament or Old Covenant. I will utter things kept secret from the foundation of the world. Lahat na binigay na sa atin ni Jesus Christ. Lahat na mga secrets from the foundation, simula pa nung gawin itong mundo, ibinigay na sa atin ni Jesus Christ. So, wala nang secret. Lahat nandito na sa Bible. Ang hindi lang natin alam ay kung kailan ang balik ni Jesus Christ. Si Almighty Father naman, kinakausap niya yung mga tao through prophets. Tapos yung mga prophets na yon, sila naman ang gumagawa or inuutusan ni Almighty Father kung ano ang gagawin. Nang sa ganon, yung mga prophets na yun, maturo nila sa mga tao. Example, no? Si Isaiah, he volunteered to be sent by God. Willing siya to serve the Almighty Father. Si Isaiah. So tayo, we must be willing to serve our Father. Ito naman si Jeremiah. Ano ang ginawa ni Jeremiah? Nautos ni Almighty Father. Sa Jeremiah chapter 16 verse 2, the Lord said to me, do not marry and do not have sons or daughters in this place. Bakit? Alam ni Almighty Father, mahihirapan. Si Jeremiah, gusto ni Almighty Father na mag-focus si Jeremiah sa paglilingkod sa Kanya. So there are people who are focused in serving the Almighty Father. Dito naman sa Jeremiah chapter 13 verse 4 to 7, yung loin cloth, no? Instead of a parable, inutusan ni Almighty Father si Jeremiah to get a loin cloth, tapos itago, di ba? Saan nga yun, loin cloth? Sa Jeremiah chapter 13. Loincloth or sash. Suot-suot ni Jeremiah. Ano pa? Yung sa Jeremiah chapter 27 verses 2 to 4. Si Jeremiah may dadala siyang yoke. May buhat-buhat siyang yoke. Suot-suot niya yun. Inutusan siya ni Almighty Father. So instead of parables, nakikita ng mga tao ang ginagawa.
ng mga prophets, no? Like Jeremiah, na walang sense. Bakit ganyan? Bakit may suot ka na yoke? Bakit itinago mo yung loincloth? It's like a parable. Hindi maintindihan ng mga tao unless explain ni Jeremiah. Si Ezekiel naman, ang nangyari naman sa kanya dito sa Ezekiel chapter 24, nung namatay ang kanyang wife, he was not allowed to talk. Hindi siya pwedeng maglament. Magsasalita lang siya pag inutusan siya ni Almighty Father magsalita. Pero aside from that, mga bagay na hindi tungkol kay Almighty Father, hindi siya pwedeng magsalita. Si Hosea, ano nangyari kay Hosea? God Almighty ordered Hosea to get a harlot as a wife. So kapupulutan din ng aral yon, yung tungkol kay Hosea na inutusan siyang magkumuha ng isang wife na harlot. Walang sense, di ba? It doesn't make any sense. Pero bakit? It's like a parable, no? Para maintindihan ng mga tao, ma-explain ngayon ni Hosea sa mga tao kung ano ang feeling. Ito namang si Jonah, sa Jonah chapter 4. Itong book of Jonah, ito naman ay para sa mga servants of the Almighty Father. Hindi to para sa mga tao sa Nineveh, kundi para to sa mga followers of the Almighty Father. Dahil itong si Jonah, nagreklamo siya, nagtatago siya. So yung tungkol naman kay Jonah, yung tungkol sa plant naman, na may tumubong plant at naging shade para sa ulo ni Jonah dahil mainit. Pero, the next day, kinain ng worm yung plant. So, may ibig sabihin yun. Lahat ng ginagawa ni Almighty Father sa Bible, may ibig sabihin. Hindi lang basta ito story. Yung mga burnt offerings and sin offerings. Ano ito? Si Jesus Christ, ito siya yung offering. Yung Passover, yung door, lalagyan ng blood ng lamb para hindi mapatay yung mga tao nakatira sa bahay. Paano ito ina-apply ngayon? Dapat nasa sa atin si Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Malinis tayo ng blood ni Jesus Christ para hindi tayo mamatay, hindi tayo mapunta sa eternal damnation. Yung Ark of the Covenant, ano naman yun? Yung Ark of the Covenant, sinisimbolize nun si Jesus Christ. Itong Noah's Ark, anong sinisimbolize nito? Na tayo ay mabubuhay kung magtitiwala tayo kay Almighty Father. Kahit anong bagyo ang mangyari. As si Almighty Father, marami siyang taong tinatawag. Aside from Abraham, may iba pa siyang tinawag na tao aside from Abraham. Pero bakit si Abraham ang nandito sa Bible? Dahil siya lang ang sumunod kay Almighty Father. Kaya nga, na-save siya kasi by faith. Nagtiwala siya kay Almighty Father sa voice na narinig niya. Pero maraming tinawag si Almighty Father. Naggumawa nun. Pero hindi lahat sumusunod. Many were called, but few are chosen. Hindi lahat sumusunod. Si Noah, matanda na siya. Si Noah lang ba ang tinawag para gumawa ng ark? Hindi. Meron ding tinawag si Almighty Father, pero bakit si Noah ang nandito sa Bible? Kasi siya lang ang sumunod. Siya ang nagtiwala kay Almighty Father. Wala siyang takot gumawa ng ark.
kahit pagtawanan siya ng tao, hindi siya affected. Yung rainbow, anong sinisimbolize nito? Lahat ng ginagawa ni Almighty Father, may symbol, no? Atong rainbow, ano ito? Bakit 7 colors ang rainbow? Dahil yung 7 colors, ibig sabihin magpapatuloy ang buhay ng tao dito sa mundo. Promise the Almighty Father to. Kaya after the great flood, ibig sabihin ni Almighty Father, magpapatuloy ang buhay ng tao dito sa mundo. Kaya 7 colors, inirepresent nun yung weeks or 7 days. Example, ang unang color, red. Anong ibig sabihin ng red? New life. Binapanganak tayong lahat dito sa mundo na to. Orange. May mga experience tayo ng mga trials and tribulations sa buhay natin. Yellow, experiencing trials and tribulations na ito na. Naging yellow na. And then naging green, thriving and getting the hang of living on earth. Understanding complex details. Blue, we're getting wiser. Indigo, full of wisdom and ripe for harvest na tayo. And violet, ano yung violet? Color of royalty. Bumalik na tayo sa tatay natin. Kaya nga, 7 colors ang rainbow. Dahil sa ika-7th day of our lives, royalty, kasama na natin yung tatay natin if we follow Jesus' commands. Ngayon, bakit sinasabing, bakit Jesus commands? Dahil dito naman nakalagay yon. Naguguluhan ba kayo? Sino mga usap ko? Naguguluhan ba kayo? Matthew chapter 13. Then he said to them, si Jesus Christ, therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out his treasure, things new and old. Anong ibig sabihin nun? Yung treasure, new and old. Sa New Covenant, may treasure tayong matututunan kay Jesus Christ. And sa Old Covenant, meron din tayong treasure doon na matututunan na i-apply natin sa buhay natin. Kaya nga yung kaharian ng Diyos ay parang isang householder who brings out his treasure, inilalabas yung treasure. Things new and old. From the Old Covenant, andon yung mga treasure. Turo sa atin ni Almighty Father, mga examples ng mga prophets. Yung mga story ni David, story ni Ezra, Nehemiah, story ni Ruth, yun, mga treasures na old. Ngayon, yung mga new treasures naman, or new things, yung mga turo naman sa atin ni Jesus Christ. Kaya nga ang kingdom of heaven is like a householder who brings out his treasure things new and old. Every scribe. Ano ba yung scribe? Ang scribe, sa ngayon, writer, correspondent, journalist, author, writer, transcriber, record keeper, librarian, contributor, chronicler. Yun ang ibig sabihin ng scribe. Kaya, therefore, every scribe, lahat ng mga tao na nagbabasa ng Bible, lahat ng followers of Jesus Christ and the Almighty Father, nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder. Parang may-ari ng bahay na inilalabas niya lahat ng treasure. Things new and old. Kaya nga,
tayo, nagbabasa ng Bible, kahit na sa Old Covenant or sa Old Testament, binabasa natin dahil may natututunan tayong lesson doon. At dito rin kay Jesus Christ sa New Covenant, may matututunan din tayong lesson. Treasure. Kaya nga, let's store up treasures in heaven. Ano yung treasure? Yung mga natututunan natin kay Almighty Father. Nasa Old Covenant, yung shinare sa atin ng mga prophets. Naturo ni Almighty Father sa mga prophets. Turo kay Moses. Ngayon yung new things naman, turo naman ni Jesus Christ. So lahat ng mga magagandang bagay, mga treasure lahat, ipunin natin. At i-practice natin sa buhay natin. Kaya nakikita na natin yung mystery of the kingdom of God dahil itinuro sa atin ni Jesus Christ. Anong turo sa atin ni Jesus Christ? Seek ye first the kingdom of God. Hanapin natin yung kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya ngayon naiintindihan natin yung Bible. Naiintindihan natin kung saan tayo galing. Naiintindihan natin kung bakit nandito tayo ngayon. At naiintindihan natin kung saan tayo papunta. Ngayon, pag may nag-iisip na, bakit nahihirapan tayo sa buhay? O babalik na naman tayo, bakit tayo nahihirapan sa buhay? Balikan natin si Adan at si Eva. Dahil sa kasalanan. Because of our transgressions. Kaya meron tayong mga trials and tribulations. Genesis chapter 3. So ngayon, basahin natin yung mga parables na tinuro sa atin ni Jesus Christ. Matthew chapter 9 verse 16. The parables of the new cloth and new wineskin. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment. Di ba ang damit, lumiliit siya pag nilalabhan, pag natutuyo, lumiliit siya. Ngayon, hindi mo siya pwedeng gamitin sa old garment. Diba? Luma na yung garment mo, tapos may bago kang patch. Ngayon, ididikit mo ngayon sa yung new patch dun sa old garment. Ngayon, pag idinikit mo ngayon yun doon, liliit yun eh. Pag lumiit yun, ano mangyayari sa garment na old? Lalong lalala ang itsura, papangit. Kaya yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ doon. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment, and the tear is made worse. Nagiging mas malala. Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Halimbawa, new wine. Ilalagay mo sa old wineskin. Hindi pwede. Bakit? Di ba nagkakaroon ng bubbles yon? Na-ferment yung new wine. Kaya yung old wineskin, hindi siya pwede. Sasabog ngayon. Kasi yun dati ang lalagyan ng mga wine. Pag new wine, dapat new wineskin. Then pag old wineskin, ilalagay mo yung new wine sa old wineskin. Ngayon, magkakaroon ng bubbles yun, magpa-ferment yun, yung old wineskin, sasabog ngayon yung wineskin. Yun ang dating nalagyan ng wine. The wine is spilled and the wineskins are ruined.
but they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Na nakalagay din sa Mark chapter 2 verse 21 to 22. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts a new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins. Anong ibig sabihin na to? Yung Old Covenant, tsaka yung New Covenant. So, ngayon, nasa New Covenant na tayo. Pero may mga treasures tayong nakukuha, di ba? From the Old Covenant. Pero, yung tungkol sa, ang binabanggit dito ni Jesus Christ sa new wineskins, at saka sa new cloth, na dapat new din ang lalagyan mo, or dapat sakto. Kasi sa Old Covenant, kaya ka masisave dahil mag-offer ka ng sin offering. Pero sa New Covenant, si Jesus Christ, masisave tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. For by grace you have been saved through faith, and that not by yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ano pa? Temple of the Holy Spirit. Hindi na natin kailangan pa ng gumawa ng mga temple. Dahil ano ang temple? Ang katawan natin ang temple. We are the temple of the Holy Spirit. Sa atin nakatira ang Holy Spirit. Kahit saan pwede tayong mag-pray. Hindi natin kailangan pa ng ephod. Hindi na natin kailangan pa ng Urim and Thummim. Dahil si Almighty Father, si Jesus Christ, nakikipag-usap na sa atin. Through the power of the Holy Spirit. Yung tungkol sa tithes, hindi na nag-focus si Jesus Christ doon. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, kung gustong maging disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. At saka yung tungkol sa poor widow, 10% ba ang binigay niya? Tithes ba ang binigay ng poor widow? Di ba 2 mites ang binigay niya? Pero mas natuwa si Jesus Christ dun sa widow na nagbigay ng 2 mites kaysa doon sa mga tao na mayayaman na nagbigay ng kanilang mga tithes. Dahil yung tithes nila, ano lang yun, excess lang ng kayamanan nila. Ano pa? Dati, merong priest. Ngayon, wala nang priest. Dahil ang priest natin, si Jesus Christ. In the order of Melchizedek, you are a priest forever. Hebrews chapter 7 verse 17. Hindi nawawala ang pagka-priest ni Jesus Christ. Walang kailangang representative si Jesus Christ na priest dahil buhay si Jesus Christ. At tayo, we are a chosen generation. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So iba na. Kaya nga, new wineskin, new wine. New cloth, dapat a new garment, new cloth din. Pag old garment din, no? Naintindihan natin. Hindi pwedeng isakto mo, pag ipag-mix mo. Yung ito ay tungkol sa law. Ano pa yon? Dati, bawal kumain ng baboy. Hindi tayo pwede mag-adobo.
Ngayon, pwede kang kumain ng adobo. Adobong baboy. 1 Timothy chapter 4 verse 4, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Wala nang bawal na kainin. Hindi lang pwede, tao ha? It's murder. May mga tao ganun ginagawa. It's an abomination. So, example lang tong sinabi ko, no? Binanggit natin. Ito yung tungkol sa parable of the new cloth and new wineskins na nakalagay sa Matthew chapter 9 verse 16 to 17, Mark chapter 2 verses 21 to 22, at sa Luke chapter 5 verses 36 to 39. Ngayon, dito naman tayo. The parable of the lampstand. Hindi lahat ng parable nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Book of John, walang nakasulat na parable doon. So maraming parable sa Book of Matthew. Sa Book of Mark, 2 lang ang parable. Sa Book of Luke, or sa Gospel of Luke, halos kapareho sila ng dami ng parable sa Book of Matthew. So the parable of the lampstand, Luke chapter 8 verse 16 to 18. No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel and puts it under a bed, but sets it on a lampstand. But those who enter may see the light. For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Therefore, take heed how you hear. For whoever has, to him more will be given. Inulit-ulit ni Jesus Christ, no? Itong word na to, lagi natin naririnig to. For whoever has, to him more will be given. And whoever does not have, even what he seems to have, will be taken from him. Ano yung lampstand na to, yung lamp na to? No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel. Pag nakakilala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, sumunod tayo, dapat i-practice natin yung mga natutunan natin. Hindi natin pwedeng itago, hindi, natutunan ko to pero hindi ko ipapractice. Natutunan ko tong pagsunod kay Almighty Father, natutunan ko kay Jesus Christ ang mali ng kapwa-tao, pero hindi mo ipapractice. Anong gagawin ngayon sa'yo? Whoever has, to him more will be given. And whoever doesn't have, even what he seems to have, will be taken from him. Ipapractice natin yung mga natututunan natin kay Jesus Christ. Yung natututunan natin dito sa Bible, kay Almighty Father, ipapractice natin. Para makita ng mga tao, when he has lit a lamp, covers it with a vessel and puts it under a bed, but sets it on a lampstand. Ipakita sa mga tao that those who may enter, or who enter, may see the light. Para makita ng mga tao. Ipakita mo yung goodness ni Almighty Father. Yung mga itinuro sa atin ni Jesus Christ. Yung mga nabasa natin dito sa Bible, i-practice natin na makita ng mga tao that those who enter may see the light. For nothing is secret that will not be revealed,
nor anything hidden that will not be known and come to light. Lahat malalaman. Itinatago mo yung katotohanan. Hindi mo pinapractice. Sinasabi mong Christian ka, pero hindi mo pinapractice kung anong natutunan mo. So, hindi ka Christian. Nanloloko ka pa rin ng tao. Nagsisinungaling ka pa din. Hindi ka Christian. For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Malalaman at malalaman yung kasinungalingan ng mga tao, makikita sa kanilang mga gawa. Nakalagay din ito sa Mark chapter 4, verses 21 to 25. At yung lamp na yon, yung mga natututunan natin, knowledge, wisdom, and understanding. Natutunan natin yun kay Jesus Christ, tsaka sa tatay natin. Dahil kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa tayo ni Almighty Father, at nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya yung light or yung lamp, ipakita natin sa mga tao that we are children of the Almighty Father. I-practice natin. Nang sa ganon, yung treasure na yon, lalong dadami yon. It's storing up treasures in heaven. Dahil dito sa mundo na to, laging iniisip, hindi, tungkol sa kayamanan sa lupa. Hindi yun. Ang storing up treasures in heaven. Ipapractice natin yung mga natututunan natin dahil yung knowledge and wisdom na galing kay Almighty Father, yung goodness niya, yun mismo, treasure yun. Si Almighty Father mismo, siya ang treasure, inheritance. Bakit natin ipapractice yung mga natututunan natin? Para lalong maging stable yung faith natin. Nabibuild yung character natin. Magiging katauhan natin, magiging mai-embedded in our being yung pagtitiwala natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Magiging normal na sa atin gumawa ng tama. Dito naman sa parable of the wise and foolish builders, Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Anong sabi dito? Kung sino man ang nakakarinig nitong mga sinasabi ko at ipapractice, sabi ni Jesus, ay para siyang isang wise man, matalino na tao. Dahil gumagawa siya ng bahay sa isang stable na lugar, on the rock. Who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Sino ang rock? Saan natin i-build ang ating pananampalataya? Kay Jesus Christ. Siya ang rock, the cornerstone. Na kahit na dumating yung rain, yung mga trials and tribulations, the rain came down, the streams rose, and the winds blew, mga problema sa buhay, and beat against that house, tao to, tayo, no? Na binabagyo tayo ng mga problema.
hindi tayo mahuhulog. Hindi tayo matitinag. Bakit? Kasi yung pundasyon natin. Sino yung pundasyon natin? Si Jesus Christ. Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Naka-anchor tayo, nakakabit tayo kay Jesus Christ. Nakakapit tayo kay Jesus Christ. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man. Kung sino ang nakakarinig nitong aking mga salita at hindi pinapractice, para siyang isang foolish man who built his house on sand. Ano ba yung sand? Pag nagpupunta kayo ng beach, gumagawa kayo ng sand castle. Or kung ano-ano ng mga korte sa sand, gumagawa kayo, di ba? Pero pagdating ng tubig sa sand na ginawa ninyo, sira agad, di ba? Ganon ang sinasabi ni Jesus Christ, na para kayong nagtayo ng bahay sa sand. Nadinig nyo nga yung salita ni Jesus Christ, pero hindi nyo pinapractice. Nagtayo kayo ng bahay, pero mahina ang pundasyon. Hindi nyo pre-practice. Imbis na i-practice, anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng kasalanan. Binubuhat natin ang ating sarili, imbis na ibigay natin kay Jesus Christ. Tayo ang gumagawa ng ikakapahamak natin. Tayo ang gumagawa na ng desisyon natin. Napapahamak tayo. Kaya nga, who built his house on sand? The rain came down, and the streams rose, and the winds blew, and beat against that house, and it fell with a great crash. Nasisira ang buhay ng tao. Nalulugmok. Nawawala ng pag-asa. Bakit? Dahil nagtiwala siya sa kanyang sariling kalakasan. Yung sariling kalakasan naman niya ay para siya nagtayo ng bahay sa isang buhangin. Dahil tayo, mahina tayo. Sino ang malakas? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat magtitiwala sa sarili natin. Lahat ng bagay, itatanong natin kay Almighty Father. Hindi natin kailangan ng Urim and Thummim. We must pray to our Father. And we will use the name of Jesus Christ. Na kahit na dumating yung problema sa buhay natin, we are still faithful to our Father and to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Si Jesus Christ na pagtagumpayan niya ang mundo na to. And we will also be victorious like Jesus Christ. If we trust Him. Baka sabihin niyo, bakit yung ibang mga tao, hindi naman sarili nilang pinagtitiwalaan nila, pero yung buhay nila mayaman sila. Sa ngayon, mayaman sila. Nagtitiwala sila sa sarili nilang kalakasan. Pero, hindi lang ito ang buhay meron tayo dito sa mundo. Meron pang buhay after this life on earth. It is for all eternity. Kung kay Jesus Christ tayo, abundance for all eternity. Ngayon, kung hindi tayo kay Jesus Christ, kung hindi tayo kay Almighty Father, eternal damnation. At hindi masaya si Almighty Father. Dahil hindi siya masaya pag may mga napupuntang mga souls in Hades. Akala ninyo gustong-gusto ni Almighty Father
maghagis ng mga kaluluwa sa impyerno. Hindi niya gusto. Ang gusto ni Almighty Father, lahat ng mga anak niya sa Kanya, umaasa sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, tinatawag siya. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ayaw niya nang may nawawala sa atin. Kaya nga ipinadala niya si Jesus Christ para i-save tayong lahat. Pero ayaw natin dahil matigas ang ulo natin. Lahat tayo pantay-pantay. Walang lamangan. Sa tingin ni Almighty Father, walang politician, walang mayaman, walang sikat. Ano pa ba? Walang powerful sa atin. Wala. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Dito naman tayo doon sa parable of the sower. May explanation, di ba dito? Yung parable of the sower. Sa Luke chapter 8 verses 4 to 15. And when a great multitude had gathered, and they had come to him from every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop 100-fold. When he had said these things, he cried, "He who has ears to hear, let him hear." Kung sinong may tengan nakakarinig, intindihin ninyong mabuti. Buksan ninyo ang inyong mga puso para maintindihan ninyo kung ano ibig sabihin nito. Baka sabihin nyo, bakit hindi na-explain ni Jesus Christ? Di ba nabasa natin? Matthew chapter 13. Balikan ninyo yung Matthew chapter 13. Kung bakit ay sasalita si Jesus Christ ng parable. So balikan natin ito, no? Luke chapter 8. Yung parable of the sower. Makikita rin ito sa Mark chapter 4 verses 1 to 20. Sa boat siya nagsasalita, si Jesus Christ. That he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole multitude was on the land facing the sea. Then he taught them many things by parables, and said to them in his teaching, "Listen, behold, a sower went out to sow. And it happened at the sow that some seed by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground, sa mabato, where it did not have much earth, and it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, because it had no root, it withered away. And some seed fell among thorns, and the thorns grew and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground, and yielded a crop that sprang up, increased, and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. And he said to them, He who has ears to hear, let him hear.
Makikita rin itong parable of the sower sa Matthew chapter 13 verse 18 to 23. Therefore, hear the parable of the sower. Yung ibig sabihin, when anyone hears the word of the kingdom of God and does not understand it, the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. So, yung puso ng tao, naririnig niya ang salita ng Diyos. Pero pagkarinig niya ng salita ng Diyos, the wicked one snatches away what was sown in his heart. Yung wicked one, sino ba yung wicked one? Yung devil. Tinatanggal agad sa puso ng tao. Bakit ganun? Tinanggal agad sa puso ng tao. Dahil yung tao, madumi ang kanyang puso, pinamamahayan ng wickedness ang puso niya. Ayaw niyang makinig ng salita ng Diyos. Yun yung mga tao na matitigas ang puso. Received seed by the wayside. Sa bato, sa may pavement. But he who received the seed on stony places, and this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Ngayon, yung mga tao na iba naman na nakakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap nila yun at masayang-masaya sila. Pero, yung naitanim sa puso nila, stony. Puro bato. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. Konting oras lang silang masaya na tinanggap nila yung salita ng Diyos. Ay, ang saya, ang ibinigay ni Almighty Father, si Jesus Christ sa atin. Yun, tanggap nila yun, no? Pero, for when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Biglang umayaw na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi na nagpatuloy. Baka sabihin nyo, hindi nagpatuloy ako. Kung nagpatuloy ka, pinapractice mo ba yung tinuturo sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father? Kung nagpatuloy ka. Dito naman, ano, yung sa mga tao na nakareceive ng salita ng Diyos. Pero, tumama yung salita ng Diyos sa thorny grounds. Now, he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Choke the word. And he becomes unfruitful. Mas pinili yung kayamanan ng mundo na to. Imbis na mag-focus kay Almighty Father, sundin ang tinuturo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. I-practice. Ayaw na. Mas gusto na nila yung kayamanan sa mundo na to. Yun yung mga nakatanggap ng salita ng Diyos na ang puso naman ay puro mga tinik-tinik. Sa una masaya sila. So, 4 na klase ng tao ang sinasabi ni Jesus Christ dito. 4 na klase ng puso. But he who received seed on good ground, yung maganda ang puso, is he who hears the word, narinig niya ang salita ng Diyos, naintindihan niya and understands it, who indeed bears fruit. Ano ba yung fruit? Fruit of the Holy Spirit. And produces some 100-fold, some 60, some 30. So, nakabear ng fruit. Nagbunga. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. At nakapag-store up ng treasures in heaven. Some 100-fold, some 60, some 30.
pinapractice yung natutunan na salita ng Diyos. So tayo, alin tayo dito? Tayo ba yung nakarinig ng salita ng Diyos na masaya tayo at pinapractice natin yung itinuro sa atin ni Jesus Christ? O tayo ba yung mas nag-focus na lang tayo sa kayamanan dito sa mundo na ito, na nakasilaw tayo ng mga bagay dito sa mundo na to? O tayo ba yung mga tao na naka-experience lang ng tribulation, ng paghihirap? Ayoko na, ganyan ba mga Christian? Ang hirap pala maging Christian, ang hirap pala maging followers of Jesus. Hindi na lang, wag na lang. Tayo ba yon na yung word of God nahulog sa stony places? So umpisa lang sila masaya, pero nung naka-experience na ng pain and suffering, bumitaw na. O kayo ba yung nakarinig ng salita ng Diyos, pero dahil sa wicked ang heart ninyo, ayaw ninyong pakinggan, ayaw ninyo ng changes, gusto nyo manatili sa kasalanan? Kayo ba yon? Tayo ba yung tao na nag-build ng house sa rock? Or tayo ba yung nag-build ng house sa sand? Mahina ba ang pundasyon? Yung pananampalataya natin? Hindi ba tayo nagtitiwala kay Jesus Christ? Or si Jesus Christ ang pinangahawakan natin? Ipinapractice ba natin? Yung lamp ba natin? Nakikita ba ng tao sa buhay natin? Yung light? O ayaw natin ipakita sa mga tao yung light dahil nahihiya tayo? Dahil mas gusto natin ang mundo na to? Ano tayo doon? O tayo ba yung gusto pa natin yung bagay na bawal kumain dahil wala nang pinagbabawal? If everything is received with thanksgiving, for every creature of God is good. Kaya yung nagsasabi na bawal kumain ng karne pag ganitong panahon, walang ganon, walang ganon. Kayo lang yun. Sino yun? Nakalagay sa Bible, walang pinagbabawal na pagkain. At sino ang priest? Forever. Walang representative si Jesus Christ. Siya ang priest forever in the order of Melchizedek. O kayo ba, yung humingi pa ng tithes and offering, mas pinapahalagahan ninyo yung tithes and offering? Maliban pa ron, meron pa kayong building offering. Ginagamit niyo ang pangalan ni Almighty Father. Binabastos niyo ang pangalan ni Almighty Father. Ginagawa niyo negosyo. Nagpapayaman kayo. Using the name of the Lord our God in vain. Hindi nyo alam nagkakasala kayo. Dahil nasa new covenant na tayo. Hindi lang 10% ang nire-require sa atin. Buong pagkatao natin. Hindi pera. Dahil kaya ni Almighty Father manggaling kahit saan ng pera. Dahil siya ang gumawa lahat ng bagay. Ang mundo na to, siya ang gumawa lahat.
Kailangan pa ba natin magtayo ng maraming mga templo? Hindi na. Bakit? Dahil tayo ang temple of the Holy Spirit. Masasave ba tayo ng ating mga gawa? Hindi tayo masasave ng mga gawa natin. Para wala tayong may pagmalaki. Hindi ako gumawa nun eh. Ako ang nag-donate ng ganitong napakalaking rebulto sa isang lugar. Ako ang, kaya nagkaroon ng ganyang simbahan, gawa ko yan. Hindi, wala tayong mapagmamalaki. For by grace you have been saved through faith, and that not by yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast, para walang magyabang. Kaya hindi tayo makakapagyabang sa tatay natin. Nagbigay ako ng tithes. Hindi tayo makakapagyabang ng ganon. Hindi na-require ni Jesus Christ, the Almighty Father, ang tithes ngayon. Dahil, ang tithes, ulitin natin, para saan ang tithes? Sa mga poor people, those who have been, who are being alienated, the widow, the orphans, yung mga walang kakayanan, sa kanila ang tithes. Yung mga walang land, walang bahay, sa kanila yung tithes. Hindi yan iniipon ninyo para lang sa inyo, para sa inyong pangangailangan. Hindi. Dahil hindi naman kayo priest eh. Wala nang priest. Ang priest si Jesus Christ. Asan ang Levites ngayon? At tayo bilang followers of Jesus Christ, ilalabas natin lahat ng treasures from the old covenant to the new covenant. Anong treasure yon? Yung mga natututunan natin. Natutunan natin kay David. Natutunan natin kay Ruth. Yung natutunan natin kay sino ba yung asawa ni Naomi? Si Boaz. Si Boaz. Yung natutunan natin kay Jeremiah, Isaiah, yung mga prophets na pinadala ni Almighty Father. Treasure things new and old. Yung natutunan natin kay Abraham, nagtiwala siya kay Almighty Father. Yung natutunan natin kay Noah, natutunan natin kay Jesus Christ, new treasure. Natutunan natin nung time ni Moses, when God struck the Egyptians and the Pharaohs. At wala nang itinatago ang tatay natin sa atin. Ibinigay na lahat ni Jesus Christ. Psalm chapter 78 verse 2, I will open my mouth in parables, I will utter things kept secret from the foundation of the world. So, buksan natin ang puso at isipan natin. Dahil si Almighty Father, pinadala niya sa atin si Jesus Christ to redeem us. And has given to us the secrets and the mysteries of the kingdom of heaven.
Tayo ang inheritance ng tatay natin. He is the real treasure. At alam natin kung bakit tayo nasa mundo na to. Refined in silver, tested in gold. 1/3 lang ang makakabalik sa tatay natin. Kasali ba tayo sa 1/3? Thank you, and God loves us all so much.